Di totoo yan. Wala namang nag-aalala sa akin maliban kay Yaya. Nag-aalala din ako sa'yo. Kaibigan kita. Hindi ka naman ganyan noon eh. Pero ngayon di na kita halos kilala. Natigilan ako dahil sa sinabi niya. Para bang sinampal niya akong bigla dahil sa mga salitang iyon, pero pinilit kong magpatuloy. Kahit na kinukulit niya ako na wag nang umalis. Fine. Sasamahan kita kung saan ka pupunta. Ipagmamaneho kita. Nilingon ko siya dahil sa offer niyang iyon. Alam kong wala akong magagamit ng kotse o anumang pera. Ang kaso lang nais ko mapag-isa at umalis muna sa bahay na to. Just stay in the car and don't come near me. Nilagpasan ko na ito at tuluyan na ngang lumabas ng silid. Nakasunod naman na siya sa akin hanggang sa makababa kami. Nasa sala si Mommy at agarang tumaas ang kilay nito dahil nakita niyang bihis na bihis ako. Where are you going? We're having lunch po, tita. Imbes na ako ang sumagot sa tanong niyang iyon, si Rika ang sumabat dahilan para mag-iwas ako ng tingin. Oh really? That's good. Saan kayo pupunta? Diyan lang po malapit sa resto. Naiinip na raw po kasi siya. Can we leave now? Nalingon ako ni Mommy dahil sa tanong ko. Tumango siya bago muling tiningnan si Rika. Just stay with him. Huwag kang lalayo sa kanya. Ako bago tuloy ang lumisan sa harapan nila. Ramdam ko ring humahabol sa akin si Rika hanggang sa mapantayan niya ang lakad ko. Nasa labas ang kotse ko. Di ako nagbigay imek kundi dumiretso lang ako papalabas. Binuksan ko ang kotse nito at sa backseat na upo. Hinayaan kong siyang magmaneho ng di sinasabi kung saan kami pupunta. That day, Rika continued to accompany me to the place that I wanted. But like I said, I don't want her to come near me because that's not what I want. That scenario took almost a few months until I recovered. Rika is the one who often says goodbye when we are leaving, so Mommy allows me to go out. It took almost a few months, but Rika never got tired of it. It's fine with her even if I treat her as my slave, even too many people like her attention. Maganda siya at matalino, ngunit hindi ko alam kung ba't nagiging sunod-sunuran siya sa mga magulang niya. Asher, sumilong ka na. Umuulan na. Nasa gilid kami ng dagat kung saan tinitingnan ko ang bawat agos. Umuulan nga, tuloy na yung lumalakas. Ngunit narito pa rin si Rika at kinukumbinsi na akong tumayo. Bakit di mo na lang ako iwan? Asher naman. Magkakasakit ka sa ginagawa mo eh, hindi na tama yan? Iwan mo na lang ako, mauna ka na. Huwag ka na magpaulan. No. If you want to stay here, I will stay. Maliligo na rin ako sa ulan. Pabagsak siyang naupo sa tabi ko matapos niyang sabihin iyon. Naupo nga to kahit umuulan, dahilan para lingunin ko siya. Bakit bang tigas ng ulo mo? Nilingon niya ako. Masama ang tingin. Mas matigas ang ulo mo. Ikaw lang tong inaalala ko, minamasama mo pa. Sarili mo lang din naman na masasaktan kung mananatili kang ganito eh. Di ako sumagot sa sinabi niyang iyon. Umuulan pa rin. Ngulit eto kamit parang tanga. Hinahayaang mabasa ng ulan. Bakit mo sinusunod lahat ng utos nila? Wala ka bang sariling desisyon? Natigilan to sa tanong ko. Matagal nakatingin siya sa akin bago mag-iwas ang tingin. Siguro nga wala. Isa lamang akong kasangkapan. Wala akong karapatang magreklamo. Dapat akong sumunod. Di dapat ako lalabag dahil malaki ang utang na loob ko sa kanila. Di na siya tumingin sa akin matapos niyang sabihin yon. Alam ko namang may rason kaya ito naging sunod-sunuran sa mga magulang niya. Isa lamang akong ampon. I don't have a family before, pero kinupkup nila ako kaya't muli ako nagkaroon ng pamilya. Kaya ako anuman ang kanilang nais susundin ko. Di ako nakasagot sa sinabi niyang yon. Ngumiti siya na para bang pinapakita na ayos lang. Hindi rin naman kita gusto eh, kaibigan lang kita. Alam ko ang pakiramdam na nag-iisa kaya ayokong maramdaman mo yon. Muli, ngumiti siya bago tumayo. Nilahad nito ang kamay sa akin at sinenyasang tanggapin ko yon. Dahil nadala ako sa sinabi niya. Tinanggap ko na yon at tuluyan nang tumayo sa kinaupuan ko. Kuso na rin siyang bumitaw at dumistansya na sa akin. Dahil nga yun ang gusto ko ipatuloy niyang ginagawa, Rika. Lumingon siya matapos ko itong tawagin. Salamat. Natawa siya dahil sa biglang sinabi kong yon. I did not expect that, Asher. Thank you for staying with me. I added. She sighed before nodding her head. It's okay. We're friends. Marami pang buwan ang lumipas na naging malapit muli kami ni Rika. Nasabi niya sa akin na nagkaroon siya ng nobyo noon, ngunit kailangan niyang makipaghiwalay dito dahil yun ang utos ng mga magulang niya. Nasabi niya sa akin na mabubuhay na lamang na ito na isang tagasunod ng mga patriya. I have a presentation this morning. Saan ka pupunta?
3 taon nang lumipas nang nangyari ang aksidenteng iyon. Halos 4 na taon na rin na magkahiwalay kami ni Winter. At eto ko, pilit na inaayos ang sarili ko. I am fixing the paper for transferring my names. May inaasikaso lamang ako na negosyo dahil nagpapatayo ako ng sariling kumpanya. Hindi ako nalalayo sa negosyo na Rika at halos kasama ko na mga magulang ng itayo nito iyon. Okay, mauna na ako sa'yo. Tumango ako. Like before, she still is a good friend. Ewan ko ba kung bakit naging masama ako sa kanya noon kahit na ang bait niya. Kaya halos makonsensya na ako sa tuwing iniisip ko yon. Yes, Mom? Sagot ko at ang tawag ni Mommy habang nagmamaneho ako. Ngunit natigilan ako at biglang huminto sa kotse dahil umiiyak na siya. Ang daddy mo, sinugod siya sa ospital? What? Nasaan kayo? Sinabi ni Mommy ang address kung nasa na nga sila. Dahil sa pag-aalala, agad na narating ko iyon kung saan sinalubong ako ni Mommy na makita niya ako sa hallway. Ano nangyari kay Daddy? Inatake siya sa puso kanina. Our money, nakuha ng lahat nila? What are you saying, Mom? Hindi ko kayo maintindihan. Yung business partner ng Daddy mo, isa siyang scammer. Kinuha lamang niyang pera natin. At kung hindi tayo makakabayad, mawawala ng trade arts. Naparanok ako dahil sa nalaman. Hindi ko alam na biglang may nangyari dito, dahilan para maisugod si Daddy sa ospital. Anong gagawin natin? Hindi ko na kaya pa ito. It's okay, Mom. I will fix this. Kakausapin kong board at hihingi ako ng tulong. Umiiyak na tumango si Mommy nang sabihin ko iyon. Halos tumaga ng 2 linggo si Daddy sa ospital habang inaasikaso ko ang problema nila. Ngunit nalaman ko na ang mga Patria pa lang sunod na magmamana ng kumpanya dahil sila ang pinakamalaking shareholder ng board. Sila ang kausapin mo at wag ako. Tapos na ako sa partnership na ito at aalis na ako ng board kung hindi lang din ang daddy mo ang magiging CEO. Natigilan ako dahil yun ang sinabi ng ilang board members nang humingi ako ng tulong. Lahat sila'y aalis kung hindi lang sa Avedra ang hahawak ng kumpanya. Kailangan kong kumbinsihin ng mommy ni Rika na bigyan muna kami ng ilang buwan upang bayaran ng mga nawalang pera. Dahil marami akong nailawal ngayon na pera sa kumpanya ko, hindi ko sila basta-basta matutulungan. Lalo na nga't malaking halaga iyon. Anong sadya mo, Mr. Saavedra? Yun ang tanong ni Tita Yolanda sa akin matapos ko makapasok sa opisina niya. Siya ang mommy ni Rika na ngayon abala sa pagtitipa sa kanyang laptop. About the debts, Mr. Patria. Tumigil to sa ginagawa bago tumingin sa akin. I will fix the problem once you marry my daughter. Marami na kaming naitulong sa inyo, pati sa'yo. Ngunit binibilog nyo lamang yata ang ulo namin? Natigilan ako dahil sa sinabi niyang iyon. Di ako halos makasagot, lalo na't yun pa ang nais niya. That is my condition. If you won't agree, just leave and let your daddy go in jail? Dahil maraming ang kailangan bayaran si daddy, hindi namin yun makayanan kung minsanan ng bigayan. Ngunit kung papayag ako sa kondisyon niya, wala kaming ilalabas na 5 at hindi makukulong si daddy sa utang niya. I closed my eyes tightly before get her cell phone to call her assistant. Matapos noon tumango na siya sa akin na para bang sinasabi niyang ayos. I will look forward to your marriage. Tumango ako. I will marry your daughter but not this year. I just want to fix this company. There's no problem about that, Mr. Saavedra. Dahil sa desisyon kong iyon, para bang binuhos ko na rin ang kalayaan ko para kay daddy. But I don't think about it. Ang importante wala na kaming problema pa. Dahil sa mahabang pagbabalik tanaw ni Asher sa nakaraan nito, halos muling bumalik sa kanya lahat ng alaala nang naghiwalay sila ng dalaga. Sa mahabang panahong yun, hindi man lang niya nalaman na mamamatay na pala ang lola ni Winnie. Kung ganoon, mag-6 na taon nang wala si Lola? Nasambit niya yun habang nakatitig sa dalaga. Para bang may kung anong kirot na naramdaman siya sa kanyang dibdib habang pinagmamasta ng dalaga? Ang nasa isip ng binata ngayon halos nagkabuhol-buhol na. Marami pa siyang nais itanong ngunit di niya na yun may lalabas pa. Maybe you're still in pain now. Hindi mo lang kita nadamayan. Di malaman ni Philip kung ba't nasabi niya yon, pero yun ang nasa isip niya at nais gawin ko sakali mang nalaman niya iyon. Kahit masakit sa kanyang pakikipaghiwalay sa kanya ng dalaga, di naman na niya idadamay si Lola Perla kung pupunta pa to sa mismong burol niya. Sa kalagitnaan ng katahimikan, biglang may lumika ng ingay doon mismo sa labas ng apartment. Dahil sa pangambang magising ang dalaga, tumayo na si Asher upang tignan kung anong nangyayari sa labas. Hindi ba't sinabi kong pitawan mo ko? Ba't bang kulit-kulit mo?
I am just helping you, woman. Lasing ka. Hindi ka man nga lang makalakad ng maayos, oh. Ano bang paki mong lalaki ka? Ayoko lang namang may masabi si Winnie sa akin. Baka mapabayaan ka. Ako ang masisisi? Ako na nga bang nagsasabi, hindi ba? Huwag mo na akong tulungan pa. Dahil sa sigawan nilang iyon, lumabas si Asher para sumingit sa usapan nila. If you want to argue about nonsense things, doon kayo sa ibaba. May natutulog dito. Kapwa sila napatingin kay Asher nang sumulpot to palabas ng pinto. Natigilan sila at nagtataka kung ba't narito ngayon ang binata. Gabing-gabi na pero ang boses ninyo sinasakop ang buong paligid. Doon lang nakabawi si Grace sa pagsasalitang muli ni Asher. Anong ginagawa mo dito? Nasaan ang kaibigan ko? Bumuntong hininga si Asher bago isenyas ang loob ng silid. Natutulog na to sa loob. Nalasing siya at wala man lang isa sa inyo ang umantabay dito. Nag-iwas ng tingin si Grace bago nito mapansin muli si Reese na nasa gilid. Inismira niya to at nagmarcha ng patungong pinto. Makakaalis na kayo. Ani ang turan bago sinilapan si Asher. Maraming salamat sa paghatid kay Winnie. Matapos sabihin niya ni Grace, isinara na nito ang pinto dahilan para si Reese at Asher na lamang ang maiwan sa loob. Walang nagbigay ni isang salita sa pagitan nila para bang hindi nila kilalang isa't isa hanggang sa tumalikod na si Reese upang bumaba na ng apartment. Sunod na lumakad si Asher na halos maraming gumugulo sa kanyang isip. At bago pa nga tuluyang makaalis si Reese, nagsalita na ito dahilan upang mapahinto sa harapan niya. Naniligaw ka ba kay Winnie? Bahagya lamang siyang nilingon ni Reese dahil sa tanong niyang iyon. Why are you asking that? Nag-iwas ng tingin si Asher dahil sa tanong lamang din ang binato sa kanya ni Reese. I am just asking you, Mr. Isaac. It is simply to speak a yes or a no. I cannot tell you about that, pero hindi naman mahirap gustuhin si Winnie. She is nice. Bumuntong hininga si Asher dahil di naman na nasagot pa ang tanong niya. Nagpaalam na rin nga si Reese na lilisan habang nakatayo lang si Asher sa gilid. Para bang nawalan siya ng lakas sa buong pangyayari. At nalaman, para bang bumalik lahat ng nakaraan. Muli, napabuntong hininga ito. So, he decided to leave the place to go home. Wala pa mga magulang niya na makauwi ito, ngunit nagtaka siya na makita ang dalagang naghihintay sa kanya mismo sa may sala. Rika, mabilis niya itong nilapitan dahilan upang tumayo ito. Anong ginagawa mo dito? Akala ko kasi nakauwi ka na. Sagot ni Rika habang pinagmamasdan si Philip. Nagpunta kasi ako ng bar kanina. Kaso, wala na kayo eh. Inihatid ko si Winnie. Diretsong sabi yun ni Philip dahil hindi naman niya nais magsinungaling kay Rika. She's drunk. Nagkakausap pa kayo? Hindi masyado. Asher sighed before putting his hand on his side pocket. Bakit pumunta ka pa dito gabi na? Dito na ako dumiretso pagkatapos ng meeting eh. Tinext ako ni tita. Nag-iwas ng tigan si Asher dahil sa narinig. You know, Rika, you don't need to do this. Hindi porket ikakasal na tayo sa sunod na buwan, ganito ka na. You know our deal? Pumayag lang ako ikasal sa'yo dahil kay daddy and sa company. Sa papel lang tayo kakasal, Rika. She nodded slowly because she knows that Asher still having feelings towards her. We did not have a child too. Ayoko. Napalanok si Rika bago sa pilitang ngumiti. Alam ko naman na yon. I know you still have feelings for Winnie. Napalanok si Rika. Hindi ko naman sinasabing mahalin mo. You know that I'm doing this because of my parents too. Kung may kakayahan lamang akong umayaw, hindi ko to gugustuhin. Asher sighed before nodding. You cannot do anything about this, Rika. But you did not want to disappoint your mother. Lahat ng utos nila susundin mo dahil wala kang bibig. Nag-iwas ng tingin si Rika. Dahil lahat ng sinabi ni Asher totoo. Parang ang hirap isipin na ganong tadhana para sa kanila. Umuwi ka na. You cannot stay here. Matapos yun sabihin ni Asher, tinalikuran nito si Rika nang inaiwan ngang nakatayo sa may sala. Di niya naistratuhin ng ganoon sa si Rika dahil laging mabait to sa loob ng mahabang taon nilang pagsasama. Ngunit ngayon nagdadalawang isip ng binata na ituloy ang kasal. Nag-iisip siya ng iba pang paraan para matigil na to. Dahil alam niya na hindi ito nais mangyari ni Rika, ngunit wala siyang lakas na sawayan ng magulang nito. Kinabukasan, maagang gumising ang binata para magtungo na ng opisina. Di pa rin nawawala sa isip ito ang dalaga maging ang pinag-usapan nila kagabi. Nais niya pa itong makausap upang maging klarong lahat sa kanya.
Ngunit hindi nito alam kung paano sila magkikita kaya nasa ibang kumpanya ito. Bakit ang aga mong pumasok ngayon? Habang nagtatrabaho ang binata, pumasok ang ina nito na yun agad ang bungad sa tanong sa kanya. I have a lot of paperworks today. Yon ang sagot ni Asher na hindi winawaglit ang tingin sa kanyang ginagawa. Ni hindi man lamang niya sa lulapan ng tingin ang ina na ngay naglalakad na papalapit sa mesa niya. Ngayong araw na to ang meeting niya sa wedding planner. Hindi ba yun sinabi ni Rika kagabi? Dahil sa tanong na iyon ni Angelina, doon tumigil si Asher bago magangat ng tingin sa kanyang ina. Wala siyang sinabi sa akin. Napabuntong hininga si Jolina dahil doon. Ipagpabukas ko na lamang yon, pero bukas, huwag ka na munang pumasok. Kailangan nandun ka para kayong dalawa ni Rika ang mamili ng gusto ninyo? Bakit di na lang kayong dalawa ni tita? Tumaas ang kilay ng kanyang ina dahil sa tanong niyang iyon. Total kayo rin naman na may gusto sa kasal na to. Napag-usapan na natin ang tungkol dito, Asher. I am still planning something. Alam niyo rin na hindi gusto ni Rika ang ikasal sa akin. Hindi ko alam kung bakit ganyan kayo. Tumayo na si Asher at tuluyan nang umalis sa pwesto niya. Kahit nagsasalita pang kanyang ina, lumabas to ng opisina dahil umagang-umaga yun ang ibubungad niya. Where are you? Tinawagan niya ngayon si Rika na nasa isang Fashion Week event. Dahil medyo maingay doon, kinailangan pa ni Rikang lumabas para marinig na maayos ang sasabihin ng binata. Napatawag ka. Why didn't you tell me about the wedding planner? Di agad nakasagot si Rika sa tanong niyang iyon. Sa totoo lang, matagal na nakaplano ang kasal nila, ngunit hindi pa rin pumapayag si Asher na maikasal ka agad, dahil nga wala naman tong nararamdaman para kay Rika. Di ganon kadali sa kanyang bagay na yon. Hindi ko na ipinaalam sa'yo dahil mukhang pagod ka na kagabi. Napabuntong hininga si Asher sa sinabi niyang iyon. Pababa na siya ngayon ng gusali ko sa hindi na muna niya nais makita ang nanay niya. Ikaw na ang kumausap sa wedding planner. Huwag yun ang guluhin pa ang oras ko. Binaba nito ang tawag habang naghihintay siyang bumaba ng sinasakyan niyang elevator. Wala siyang ideya kung saan ito pupunta. Ngunit, isang tao lang naman ang pumapasok sa isip nito. Ang kaso lang hindi niya malaman kung paano ito pupuntahan dahil na rin sa pride nito.